Kami na mahal, dito po tayo sa huli sa ating bahagi na ating malang gawain. Tayo po'y makikinig salita ng mahal na Panginoon. Magigising na po tayo lahat, mga minamahal. Kaunting oras na lang. Tayo po'y tumayo, mga minamahal, bilang pagrespeto po sa salita ng mahal na Panginoon at ibibigay sa mga aral sa oras ito ating beloved preacher, Perpet Iyas. Praise the Lord. Amen. Amen. Praise the Lord. God bless you po, our beloved co-preacher, Brother Robert Rondena. Tayo po'y manalangin, mga kapatid. O pagpala naming Ama, Diyos makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan ni Jesus, narito po kami, taos puso nagpapasalamat. Taos puso na po kumbaba sa pangunat dalangin ng mahal na pastor, beloved children. Patawarin mo, Diyos, ang bawat isa amin. Mahal na Panginoon, sa iyong banal na salita, sa ganang akin wala akong magagawa. Samahan po kami sa iyong kapangyarihan, mahal na Panginoon. Alisin mo, O Diyos, ang lahat na magawa ng kaaway, pag-alinlangan. Sa pangalan ni Jesus, amin sinasaway, cast out by the blood of Jesus. Hallelujah! Praise the Lord. Amen. Glory to God. Everybody say, praise the Lord. The highest praise, glory, honor, power, majesty to our loving Savior, our dearest Jesus. And we give the double honor, our respect to our beloved parents in the Lord. And always remember the cherished, blessed preaching and teaching to our dearly beloved, honorable evangelist, Pastor Wildy Estrada Almeida, and beloved assistant Pastor Linas Almeida. Greetings to all beloved Almeida family. Lahat ng mga andito, kasama natin, mga baguhan, latihan, sa lahat ng mga kapatiran. Magandang gabi natin lahat, mga kapatid, sa ating mga kamanggagawa, beloved co-workers, beloved co-preachers, ordained preachers, mga widcast viewers, sa lahat ng mga kapatiran, sa lahat ng mga beloved musician, magandang gabi, at lalo tigit sa lahat, sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Everybody say, praise the Lord. So ihanda po natin ating mga sarili, mga kapatid. Andito tayo sa bahagi po ng pakikinig sa salita ng Diyos dahil napaka-importante po na mayroon tayong mapupulot na aral, mga minamahal. Itabi po natin ang ating mga layaw na mga pag-iisip. Kung maaari, isusulat po natin yung mga kapitulo at bersikulo para hindi natin makalimutan yung pinag-aralan natin, mga kapatid. Atin pong paksa about the concrete foundation of our salvation. Yung matibay na pundasyon sa ating kaligtasan, mga minamahal. Kaya sa obserbasyon po natin sa daigdig na talagang para tayong binagyo, nilindol, at damang-dama natin ang pagyanig, mga kapatid, sa mga pangyayari sa mundo, mga minamahal. Sa klase-klaseng pangyayari, maging ang ating paglilingkod ay epektado sa mga pagsubok, sa mga temptation. Amen. Kaya po, kailangan po nating nakatayo sa matibay na pundasyon sa ating pananampalataya, sa ating paglilingkod sa mahal na Panginoon, para po pagdating kung anumang sakuna, mga pagsubok, tukso, hindi tayo basta-bastang mabuwal. Amen. Body say, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Mayroong dalawang tao nagtayo ng kanilang bahay, mga kapatid, na tinatawag ang isa ay matalino at ang isa ay mangmang. Dahil po, ang kanyang bahay na itinayo ay itinayo sa ibabaw ng buhanginan. Kaya siya ay tinawag na mangmang. At ang isa naman ay nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Kaya tinawag siyang matalino dahil
ang bahay na kanyang tinayo. Hindi basta-bastang mabuwal, hindi basta-bastang matumba, kahit anumang sakunang dumating dahil ito po ay nakatayo sa matibay na pundasyon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Dito po sa Mateo, Kapitulo 7, versikulo 24 hanggang 27. Dito po sa aklat ng Mateo Kapitulo 7, ang talata po 24 hanggang 27. Kaya't ang bawat dumirinig ng aking mga salitang ito at ginaganap ay matutulad sa isang taong matalino na itinayo ang kanyang bahay sa ibabaw ng bato at lumagpak ang ulan at bumaha at tumihip ang hangin at tinampas ang bahay na iyon at hindi nabagsak sapagkat natatayo sa ibabaw ng bato. At ang bawat tumirinig ng aking mga salitang ito at hindi ginaganap ay matutulad sa isang taong mangmang na itinayo sa kanyang bahay sa buhanginan. At lumagpak ang ulan at bumaha at humihip ang mga hangin at hinampas ang bahay na iyon at nabagsak. At kakilakilabot ang kanyang pagkabagsak. Amen. Praise the Lord. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ito po ay sambingay kung baga, mga minamahal. Ang isang taong matalino, siya po ay nagtayo sa kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Amen. At totoo naman na pag ikaw ay magtayo sa iyong bahay sa ibabaw ng buhanginan, ay talagang pagdating ng baha, pagdating ng sakuna, ay mabubuwal. Amen. Sayang ang gastos mo, sayang ang kahago, kung baga, mga minamahal, ang mga taong nakatingin sa iyo, ang kanilang sabihin, tayo ay mangmang. Sinasayang lang natin ang panahon. Amen. Nagpakapagod tayo sa walang kwentang bagay. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Nagpakapagod, mga minamahal, sa mga walang kabuluhang bagay, mga kapatid. Kaya tinatawag na mangmang ang isang taong nagtayo sa kanyang bahay sa ibabaw ng buhanginan. Amen. Everybody say, praise the Lord. At sa isang matalino, mga kapatid, na talagang pagdating ng pagsubok, pagdating ng sakuna, baha, bagyo, at anumang dumating na trahedya, ito po ay hindi basta-bastang matumba, hindi basta-bastang mabuwal, dahil ito ay matibay, sapagkat nakatayo sa ibabaw ng bato. Mga kapatid, ang batong ito ay ito ang napakatibay na pundasyon. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya po mga kapatid, maraming mga tao na sabihin nating marunong. Amen? Marunong pero hindi nila ginagamit ang kanilang utak. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Nagtayo sa kanilang bahay, mga minamahal, pero hindi nila sinisigurado na ito po ay matibay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Hindi sila gumamit ng konkretong pundasyon, mga minamahal. Marami, mga kapatid, na hindi na nila ginamit yung matibay na pundasyon na tinatawag ng Biblia na bato. Amen. Dahil marunong na silang gumawa. Say, praise the Lord. Basta kay nakatayo lang, okay na. Mga minamahal. Basta lang kay naporma, okay na. Mga kapatid. Hindi na sila gumamit, mga minamahal, sa mga matibay na kagamitan tulad ng bato, mga kapatid. Ang batong tinutukoy, hindi po ito ordinaryong bato. Na ito po'y kailangan
gagamitin sa lahat ng nagtayo ng bahay, mga kapatid, para pagdating ng pagsubok at sakuna, ito ay hindi basta-bastang matumba, mabuwal. Dahil ang batong tinutukoy ay ang ating mahal na Panginoong Hesukristo. Everybody say, praise the Lord. Pero ito po'y tinakwil sa mga ibang nagtayo ng bahay, mga kapatid. Ang sabi po ng Bible dito po sa Acts chapter 4 verse 11, Dito po sa Aklat ng mga Gawa, Kapitulo 4, ang talata ay 11. Siya ang bato na tinakwil ninyong mga nagtayo ng bahay na naging pangulo sa panulok. Amen. Everybody say, praise the Lord. Siya ang bato na itinatakwil ng mga nagtatayo ng bahay, na ang batong ito ay naging ang sabi ng Biblia, mga kapatid, pangulo sa panulok. Kung baga sa Bisaya, bato sa pamagang. Amen. But say, praise the Lord. Sa unang panahon, ang mga balay sa una, igsoon, na second floor, labi na sa mga probinsya, na itaas. Ang ilahang haligi, gitungtong sa bato, bisan kung dili nila ilubong sa yuta, mga kaigsunan, ila lang itungtong sa bato, di na basta-bastang matumba. Amen. Say, praise the Lord. Mao na yung mga balay sa probinsya, mga kaigsunan. Pero kung ilubong lang nimo sa yuta, ug way pundasyon sa ilalom, mga minamahal, maaaring ang bahay tumagilid. Amen. Lalo na pag ang yuta malambot. But say, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Mayroong mga taong ganyan ang kanilang iniisip. Basta kay gumawa lang, basta kay napurma lang, basta kay nakatayo lang, okay na. Di na kailangan ang matibay na pundasyon. Mali po, mga kapatid. Itinakwil nila ang bato. Ang batong tinutukoy, hindi po ito ordinaryo, kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. But say, praise the Lord. Maraming mananampalataya, mga kapatid, na nagtayo sa kanilang bahay pananampalataya, pero hindi nasentro ang kanilang puso, hindi nakasentro ang kanilang isip sa ating mahal na Panginoon. Gumawa sila ng ibang kapamaraanan, mga minamahal. Gumawa sila ng ibang doktrina na hindi naaayon sa orihinal na doktrina ng Diyos.